Hayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Siyempre, ito yung magandang pasimulan. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Artista Life Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Artista Life Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Artista Life Updates. And syempre, don't forget to subscribe to my channel dito sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Artista Life Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello mga ka-legit Daver Gods! Zombie Hello. Officially nasa Pilipinas na nga. Ayan. Ano nga ba ang kanyang next plan? Totoo nga ba na pinirata na siya ng ibang noontime program? Malalaman natin yan, ang kasagutan, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, of course, nais kong magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Daver Gods na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And for today's video, ito na nga no, dahil hanggang sa ngayon ang dami pa rin nagtatanong, ang dami nagko-comment at nag-a-ask kung ano na nga ba talaga ang estado o status nitong si Mr. Zombie Toge, dahil finally sa mga post niya po sa kanyang official Instagram account and Facebook account, pinapakita niya that he's in the Philippines right now. Kasi kung matatandaan natin, the last time na nawala siya sa Sugod Bahay mga kapatid segment, the first thing na sinabi is nag-shooting po siya para sa kanyang bagong pelikula na Penduko. At pangalawa, second reason is that umuwi daw di umano ito ng kanilang bansa para magpa-renew ng kanyang ng kanyang visa. Pero ito nga medyo na-trigger po ako dito sa komento ni user. May mukha siya pero wala siyang pangalan. Sabi niya, sa Showtime na pupunta si Zombie. So, hindi ko po alam kung sino yung source niya or kanino niya po napanood that Zombie is pinapirate na ng It's Showtime. No? Yun po yung ilan sa mga kumakalat na balita ngayon sa social media. Aba, kayo mga katunay, naniniwala kayo na si Zombie ay papayag na lumipat sa Showtime? No? Sa tingin nyo ba nasa karakas ni Zombie ang magtaksil kung sino ang nakadiscover sa kanya at nagbigay sa kanya ng break? Tatanggapin niya ba agad yan? Siguro naman may sariling isip si Zombie. At alam niya naman siguro kung ano ang nagawa ng TVJ sa kanya. Siyempre, hindi naman natin sinusumbat. Kumbaga, dapat itama natin yung mga ganyang klaseng mga nangyayari. Kung si Zombie man, inaalok. Diba? Dapat makapag-isip siya ng tama. Huwag agad magpapasilaw. Kasi kung yan ay tatanggapin niya, ay may ibig sabihin niya. Hindi magandang senyales yan kung siya ililipat sa Showtime. Siguro naman is importante pa rin kay Zombie yung pinagmulan. Kung sino yung mga tao na talagang nag-angat sa kanya, tumulong nung hindi pa siya ganyan. Hindi naman siguro para talikuran niya ang TVJ at ang legit Daver Gods kung saan siya nanggaling. Pero sa mga pagkakataong ito, para sa akin ito po ay point of view ko lang, no? Kasi if ever na meron ng offer dito po kay Mr. Zombie Toge, dito po sa kabilang noontime program or kahit saan pa mang noontime program, kung tatanggapin niya yan, yung 2.5 million na kanyang followers and subscribers niya at sa mga sumusuporta sa kanya na legit Daver Gods na na-add sa kanya nung siya ay naging parte ng TVJ or ng EAT production, posible po yun na aalis lahat yun, kakalas lahat yun kung sakasakaling lumipat po siya ng ibang programa. Kasi kaya lang naman talaga siya nagkaroon ng ganyang mga klaseng break simula nang napasama siya dito sa legit Daver Gods at TVJ. Diba alam naman natin naging mainit ang issue kaya lalong umusbong, diba, naging matunog ang TVJ at ang legit Daver Gods. Pero kahit naman walang issue nun is talagang alam naman natin kung papaano magdala ang TVJ
ng mga tao nila, no? Kumbaga kahit laos ka, kumbaga hindi ka malalaos, lagi kang nandiyan. At kung ikaw ay bago, ikaw ay mapapansin. 'Di ba? Maraming katibayan na mga naging artista ngayong kilala ang nanggaling sa produkto ng TBJ. At kung ito ay magkakamali si Zombie ng kanyang galaw at tatanggapin yon, no, sa Showtime, is para niyang pinukpok ang ulo niya ng maso. 'Di ba? Mahirap yung ganoon. Parang pinukpok niya yung sarili niya ng maso kapag tinanggap niya agad yon. Sa tingin niya ba is magsusunuran pa rin o tatangkilikin pa rin siya ng mga tao? Na alam niya na ang tumangkilik sa kanya is ang mga supporter ng TBJ at Legit Dabarkads, no? Kasi napakarami niyan eh. Parang sa tape yan, buong akala nila kapag nawala ang TBJ, akala nila yung Itbulaga ang sinusubaybayan ng tao. Pero doon sila nagkamali. Dahil ang sinubaybayan ng tao ay ang TBJ. Ngayon si Zombie kapag lumipat, kapag naging kumpiyansa siya na siguro kaya ko na, alokin ako, ganyan, maaaring mawala sa kanya kung ano yung nakuha niya ngayon. Lalo't lalo na kalalabas niya pa lang, kakikilala niya pa lang. Diba? Not unless na talagang itong mga followers na to, love na love si Zombie, na kahit saan pa man siyang noontime program mapunta or ibang programa pa siya mapunta, talagang susuportahan siya. Kasi alam niyo naman po ang power of the netizen, diba? Kapag po ikaw ay talagang nagalit sa iyo yung netizen, or even yung mga legit Dabarkads nga, diba? Talagang iniiwan at hindi na sinusuportahan. So, yun po yung ilan sa mga point of view natin with regards to that matter. Pero as of now, meron po kasi siyang post 6 hours ago, nag-post po siya sa kanyang official Instagram na ito nga po, na parang nandun na po siya sa loob ng condominium po nila kung saan siya nakatira. Ayan, kasi sa mga post po niya sa kanyang Facebook, yan po yung itsura ng kanyang condo. Meron nga siyang condo tour pinakita niya po yan, at yan na yan po yun. So dito po sa post niya na ito, habang siya sumasayaw kasama ng kanyang mga Nigerian friends and yung kanilang mga girlfriend, ayan, dami pong nagtatanong sa comment section. So iba-iba po yung mga katanungan, sinasabi, Zombie, where are you na? Zombie, babalik ka pa ba sa EAT? Zombie, ba't wala ka sa EAT? Pare-parehas yung mga tanong sa kanya, pero dun sa mga questions na yon, dun po sa mga questions na ipinukol sa kanya ng kanyang mga tagahanga, wala po siya ni isang sinagot. So, which means, wala pa pong kasiguraduhan kung totoo ba talaga na siya po ay inalis na or hindi na mapapanood sa EAT, or totoo nga ba na siya po ay pinirata na ng ibang noontime program. But siguro kaya hindi niya sinasagot, kailangan niya muna ng private, di ba? Yung private muna. Mas siguro may mga nililinaw pa siya ng mga bagay-bagay na hindi niya pa pwedeng sagutin agad-agad. Hindi siya pa pwedeng padalos-dalos sa kanyang sasagutin. I think hindi po mangyayari yun Yun po ay isang mekos-mekos lang Kumbaga parang wala pong katotohanan yung mga balitang nagkakalat na si Mr. Zombie Toge nga po is official ng membro or kumbaga pinipirata o ino-offera ng ibang noontime program. So, maaaring yung offer siguro magkaroon yung mga sulutan na ganyan. Siyempre baka mamaya anuhin siya na hindi ka naman masyadong nilalabas dyan sa EAT na wala na, gusto mo lumipat ka na lang sa amin. Alam mo yung mga ganyan, parang pinapatay yung karir mo. Alam naman nila yan kapag kinuha natin to, patay ang karir na ito. Sabay ibibitawan nila. May mga ganong mga bagay mapupunta sa kanila, ganyan, wala talagang mangyayari, Zombie, nako. Wag na wag. Wag ka nang mawawala. Kaya naman na marami nga ang nag-aalala, 'di ba? Pero kung talagang mahal niyo si Zombie, kung talagang gusto niyo siyang palaging napapanood o nakikita, wala man siya sa EAT, wala mang kasiguraduhan kung makakabalik siya sa EAT as of now, kasi si Miss Miles Ocampo parang official ng regular na mapapanood sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment, 'di ba? Yan po yung mga tanong sabi diyan. Zombie, ba't wala ka na sa EAT? Walang sagot. Sabi naman ng isa, it looks like wala na yan sa EAT. Sad naman. Sabi niya, finish na. Sabi niya, are you still returning to EAT? Tapos, yun po yung mga katanungan. Pero,
Hi, Zombie, will you be returning as Dabber Guard? Ayun. So, di ba napakadali naman sagutin yan, di ba? So, pero wala po ni isa sa kanilang sinagot ni Zombie. Nananatiling tahimik pa rin si Zombie patungkol sa usapin na yan. Siguro po, antay na lang natin. Malay nyo, i-surprise po tayo one time, no? Makita na natin si Zombie soon. Kung hindi man natin siya makita sa barangay, part po siya ng mga host dito po sa studio. Pwede rin, di ba? Alam naman natin ang E80 ay full of surprise yan. Nagugulat ka na lang sa mga inilalabas nila dyan. Baka baka mamaya, merong ginagawang kay Zombie para dyan sa E80, no? Bagong image, di ba? Hindi natin alam kung ano yun, di ba? Pero sa tingin ko lang is, alam naman siguro ni Zombie ang ginagawa niya. Malaki na siya, alam niya na ang tama at mali. Alam niya kung saan siya lulubog, alam niya kung saan siya aahon at kung sino ang mga taong nagpaahon sa kanya. Hindi basta-basta siguro kakagat yan sa kahit na anong alok. So, yun po yung mga possibility. Pero, as of now, nire-reject po, wag nating entertain yung thought na siya po ay pinirata na ng ibang noontime program. Diba? Dahil parang imposible pong mangyari yon, 'di ba? Kung tutuusin, kung talagang si Zombie talagang mahal niya talaga ang TVJ, hindi niya po tatanggapin yung katulad po ng ginagawa ngayon ni Miss Miles Ocampo, 'di ba? Ang dami pong offer kay Miles, ang daming pumipirata kay Miles, pero still stand pa rin siya para sa team TVJ pa rin talaga siya. So, dahil dyan, sana ay nasagot ng inyong mga katanungan. Dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo. Sabi ni Mr. Manuel Ponce, shoutout sa iyo, sir. Madali lang patawanin si Maine. Minsan, pinipigil niya lang dahil sa challenge ni Jose. Pero kapag normal lang yung sitwasyon, madala sila ni Miles kung makatawa at humagalpak ng tawa, grabe. True naman, no? Si Maine Mendoza kasi parang siya, talagang ang usapan kasi nila dyan is kapag somebody is parang pumupukol ng joke, bilang isa sa mga legit co-host po nila, kailangan susuportahan mo yung joke nila, 'di ba? Para at least hindi sila mapapahiya at walang mamamatay na joke. Sabi ni tama yon, dapat talaga isuportahan. No, minsan nga kahit sabihin mong corny ang lalabas susuportahan mo. Kahit minsan ang joke sabihin mo corny. Yan, corny yan. Pag tinawanan mo, nagiging katawa-tawa na yung joke Diba? Kasi iba pag nagjo-joke, parang walang pakikisama. Wala, parang ganyan. Diba? Dapat nilalagyan mo ng suportahan lang. Castelby, kahit di ako nakilala si May nung nagsalita lang, dami kong tawa at iyak. Ayun. So talagang ito pa yung mga yung mga reaction po ninyo, no, dun po sa nangyaring episode nga na kung saan gumanap nga itong si Miss May Mendoza as Ellen, na ngayon namamasyal po sila ngayon sa luneta ni Brad. Sabi naman po ni user again, patuloy ko po kayo susuportahan MVP and TV5 simula nang lumipat ang Itbulaga dyan sa 5 senior po ako, halos putulin ko na ang kuryente maghapon hanggang gabi TV ko. Sabi ni Ma'am Shelita, ayun, nabasa na natin siya. So, isa siya sa mga talagang masasabi natin na siguro from rising of the sun hanggang sa hanggang sa paglubog ng araw, talagang nakatutok siya sa TV5. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Artista Life Updates. Kayo mga katunay, tatanungin ko kayo, sa tingin nyo, sasama ba si Zombie sa Showtime o sa kahit anong noontime show na mag-aalok sa kanya? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.